Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Habang umaalis ang Party 3 para sa kanilang misyon, sabik na naghihintay ng resulta ang mga miyembro ng Party 1 at Party 2. Samantala, nagmumuni-muni si Han na 5 minuto na ang nakalipas mula nang pumasok ang Party 3 sa dungeon. Dahil wala pa siyang natatanggap na mensahe tungkol sa kanilang status effect, iniisip niyang malamang ay wala pa silang panganib. Ngunit biglang nabasag ang kanyang pag-asa nang lumabas ang isang notification na nagsasaad na naubos ang Party 3. Nagulat si Han sa hindi inaasahang pangyayaring ito, lalo na't 5 minuto pa lang silang nakapasok. Napagtanto niya na ito'y tiyak na isang espesyal na quest. Biglang lumindol ang paligid dahil sa napakalakas na enerhiya, dahilan para matombo ang lahat. Habang nag-logout ang Master, natarante si Esel at isiniwalat na ibinato ng Master ang kanyang telepono sa galit. Nagdulot ang napakalakas na puwersa ng kaguluhan sa mga isang bituing bayani sa tore, habang si Esel ay kabadong lumapit kay Han at sinabing may malaking nangyari at iniisip kung ano ang kanilang gagawin. Gayunpaman, sinabi ni Han na masyadong maraming matang nakamasid, kaya kailangan na muna nilang umalis. Binigyang diin niya na tapos na ang palabas at oras na para bumalik. Doon nagtanong si Jenna tungkol sa Party 3, at doon ibinunyag ni Han na sila ay tuluyang naubos. Ipinaliwanag niya na sa halip na i-clear ang floor, sinalanta agad sila pagpasok pa lang sa dungeon. Kaya't itinuturing niya itong mga walang saysay na pagkamatay dahil wala siyang nakuhang kahit anong pahiwatig tungkol sa ika-15 na palapag. Ipinahayag ni Jenna ang kanyang pag-aalala para sa 3 bituing baguhan, binigyang diin na hindi pa naman sila matagal na wala. Ngunit hindi pinansinihan ang kanyang alalahanin at sinabi lamang na malinaw na sila'y naubos. Samantala, hindi nag-login si Master Whatever matapos ang pagkawasak ng Party 3. Kinagabihan, habang abala ang ating bida sa pagsasanay, biglang lumitaw si Esel. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata habang iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Pinaalis ni Han ang kanyang pag-aalala at sinabing dapat muna siyang matulog. Iginiit niya na dapat nilang panatilihin ang kanilang routine at ipagpatuloy ang buhay sa pamamagitan ng walang tigil na pagsasanay. Ngunit ipinahayag ni Esel ang kanyang pagkabalisa tungkol sa Master, at sinabi niyang nawawala siya ng halos 10 araw. Binigyang diin niya na maliban sa Party 1 at 2, masyado nang nagiging kampante ang iba pang mga isang bituing bayani dahil sa pangyayaring ito. Ipinaliwanag ni Esel na dahil wala ang Master at ang Synthesis, wala nang kinatatakutan ng mga walang kwentang iyon, at kakaunti na lamang ang gustong pumasok sa daily dungeons. Pinagnilayan ni Han ang sitwasyon at naisip niyang 10 araw ang katumbas sa waiting room, ngunit sa realidad, 3 araw pa lang silang wala. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, sinalubong ni Han ang pagbalik ng Master, dahilan para maging masigla si Esel at kumislap ang kanyang mga mata sa tuwa. Biglang sumiklab ang matinding liwanag kaya agad tinakpan ni Han ang kanyang mga mata. Ngunit dahil sa notification, napagtanto niyang nag-screenshot ang Master. Maya-maya, nag-logout muli ang Master, na ikinagulat ng diwata dahil matagal na mula nang huli siyang nag-login, ngunit ngayon na may bigla siyang nag-logout ng walang ginawa. Sa gitna ng pagkataranta, kabadong nagtanong si Esel kung isasara na ba ang account, habang kalmado namang sinabi ni Han na kumuha lang ng screenshot ang Master. Nang tanungin siya ni Esel kung bakit, isinagot ni Han na baka gusto lang mag-iwan ng alaala. Tinanong naman ng ating bida si Esel tungkol sa kanyang libangan, at sumagot siyang pag-surfing sa website iyon. May halong ngisi, naisip ni Han na maaari pala siyang makapasok sa internet at sinabi kay Esel na kailangan niya ng kaunting tulong. Sa kanyang tirahan, nabigla si Esel sa kahilingan at nagsabing imposibleng mangyari iyon, at nagtanong kung magkokonekta ba talaga siya ng internet dito. Habang nakahiga sa kama, iginiit ni Han na hindi niya alintana kung hindi kaya. Ngunit itinanggi ito ni Esel at ipinagmalaki na kaya naman niya. Nang tanungin siya ni Han kung bakit siya nag-aatubili, ipinaliwanag niya na hindi madaling makialam sa impormasyon mula sa ibang dimensyon. Dagdag pa niya na may kaparusahan dahil kailangan nilang pagsamasamahin ang mga natitirang bakas ng interaksyon ng Master. Sinabi ni Esel na kung pagmamasid lang, maaari ng higit sa 1 oras. Ngunit kung mag-iiwan ng artikulo o magpapadala ng tugon, masyadong mabilis na nauubos ang oras. Nainis siya dahil matagal na mula nang huli siyang bumisita sa Ragnarok Forum. Kinilala ni Han ang mga alalahanin ni Esel at inihayag na kailangan niyang gumamit ng internet ng direkta, bagay na ikinabigla nito. Mariin niyang inilingkis ang kanyang mukha, at kahit nag-aatubili, pumayag siya, idinidiin ang kanyang walang hanggang suporta para sa pinakadakilang Master, si Loki. Ginamit ni Esel ang kapangyarihan ng isang diwata upang pahintulutan siyang makagamit ng internet, ngunit binigyang diin niya na kahit kaya niyang i-access ito, hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal. Napansin ni Han ang kanyang tindig at nagtanong kung bakit kinakailangan ang ganoong posisyon. Ipinaliwanag ni Esel na iyon ay dahil sa kanyang konsentrasyon, ang kanyang focus stance. Hiniling niyang bilasan na ito, at tiniyak naman ni Han na matatapos siya agad. Bumisita ang ating bida sa Pick Me Up Online Fan Forum dahil matagal na rin mula nang huli siyang nakapunta roon.
Nang i-click niya ang Progress Help thread, mapait siyang ngumiti dahil doon niya nakita ang isang post mula sa kanilang master. Nakasaad doon na halos isang buwan na mula nang magsimula siya. Sa una, naging maayos ang lahat, ngunit nitong huli natigil siya sa progreso. Nabanggit pa ng master na inakala niyang sinunod niya ang rating guide, ngunit tila may mali at nag-upload pa siya ng screenshot. Napansinihan ang mga profile ng lahat ng bayani roon at nag-isip kung iyon ba ang kanyang card, na parang isang game character lamang. Nakita niyang pinapuna ng iba ang master dahil sa kanyang mahina at nakakahiyang gameplay. Gayunpaman, napunta ang atensyon niya kay Isel, na hirap na sa kanyang focus stance. Doon napagtanto ni Han na nasa hangganan na ito. Ipinadala ni Han ang mga dokumentong nasa kanyang cloud kay Master Wootiva na makakatulong sa mga raid at inisip niyang magbabago ang pamamaraan nito. Nagkomento rin siya sa post ni Wootiva na agad nakatawag ng pansin ng ibang users ng Pick Me Up. Hindi sila makapaniwala na si Loki mismo ang sumagot. Naisip ni Han na sana ay nag-reply na lang siya ng anonymous. Samantala, inabot ni Isel ang kanyang limitasyon at bumagsak sa kama ni Han, nagtataka kung tapos na ba at kung naging maayos ang lahat. Pinuri siya ni Han at sinabing nakasalalay ito sa magiging reaksyon ng master. Ganap nang napagod si Isel at tinanong kung ano ang ipinadala niya. Inihayag ni Han na ipinadala niya ang isang liham mula sa kanyang player record at ilang dagdag pa. Sa sandaling iyon, tuwang-tuwa si Isel at nagtanong kung iyon ba ang Book of Heaven. Ngunit naguluhan si Han kung ano ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag ni Isel na may chismis na hindi kumpleto ang mga publikong kilalang attack methods, at ang tunay na raid methods ay mahigpit na hawak ni Loki. Ayon sa sabi-sabi, nakapaloob sa librong iyon ang lahat tungkol sa Pick Me Up, kaya't nagtanong siya kung bakit ipinadala iyon sa master. Sinabi ni Han na kalahati lamang ng kanyang sinabi ang tama. Isiniwalat niya na ang ipinadala niya ay hindi ang Book of Heaven, kundi ang Aklat ng Langit. Kumislap ang mga mata ni Isel sa galak, natitiyak na totoo ang mga chismis tungkol sa kanya. Naisip ni Han na bagaman hindi niya masasabing nakapaloob doon ang lahat tungkol sa Pick Me Up, totoo na nakasulat doon ang lahat ng kanyang isinulat. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung may sino man ang magbabasa ng lahat ng dokumento dahil napakahaba nito, kasing laki ng maraming libro, at hindi niya isinulat ito na may iniisip na iba pang mambabasa. Gayunpaman, naniniwala ang ating bida na kung mababasa ng master ang lahat at magagawang kanya ito, magiging kapana-panabik ang mangyayari. Naisip ni Han kung tuluyan bang mawala ng interest ang master at tuluyang mag-quit o susubukan pa ulit. Kinabukasan, nag-login ang master at sinalubong siya ng system sa Pick Me Up. Pagkaraan, habang pabirong iniikot-ikot ni Han ang kanyang punyal, nilapitan siya ni Isel at kinakabahang iniabot ang Warhorse statue, isang regalo mula sa master. Habang inaabot ito ng ating bida, nag-alala si Isel kung mababasag na naman ito. Ngunit sinabi ni Han na bago niya ipinadala ang dokumento, bahagya niya itong binago sa dulo. Ngumiti siya at ibinunyag na nagdagdag siya ng kondisyon na dapat bigyan ng master ang paborito niyang bayani ng Warhorse statue ng 2 o higit pa. Samantala, inabisuhan ng system ang master na lubos na natutuwa si Han sa kanyang regalo. Habang naglalakad papunta sa kanyang mga kasama, naisip ni Han kung binasa ba ng master ang makapal na dokumento hanggang dulo. Binigyang diin niya na hindi niya kailangan ng isang master na hindi seryoso. Kung nais talagang umakyat ni Wootiva sa tuktok ng tore, wala nang puwang para sa kahit na sino maliban sa pinakamagaling sa 100 milyong user. Kung hindi aabot sa antas na iyon, hindi niya makakayang hawakan si Han ng maayos. Gayunpaman, kinilala ni Han na kahit hindi pa ganap na nauunawaan ni Wootiva ang dokumento, kung mayroon itong matatag na kalooban, magsisimula na siya sa kanyang landas. Sa sandaling iyon, ipinabatid ng system sa master na ang Party 1 ay magsisimula ng sundin ang utos ng master. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.